At ngayon po mga lodi, mag-iinit tayo ng mantika para sa ating onion, deep fried onion. Kalahati natin itong kaldero na to. Mga 2.5 cups of oil po ang ginamit natin dito para sa ating deep fried onion. At ngayon po mainit na yung ating mantika. Pwede na natin ilagay ang ating sibuyas. From time to time, kailangan natin itong halu-haluin para magpare-pareho ang kulay ng sibuyas. Kailangan natin dito sa sibuyas maging golden brown siya para maganda-gandang kulay niya. Tapos yung mantika natin, mga 1/4 to 1/8 dito, ay kailangan din natin pag setup natin ng rice. Habang niluluto natin itong sibuyas, hinapok na rin natin yung patatas. Binoil natin para mamaya paglagay natin doon sa beef, hindi na siya masyadong matagal lutuin. Pakukulan lang natin yung patatas mga 8 to 10 minutes and then okay na yan. Half cook na yan. Tapos i-ano na lang natin yan. I-continuous cooking na lang natin pagka na-saute na natin yung ating beef. Ayan mga lodi. Kung napapansin nyo, medyo nag-golden brown na siya. Mga 1 minute lang, okay na to. Medyo halu-haluin na lang pagka ganito na. Kasi madali nang masunog yung mga ano nito, yung naunang na brown. Mga ganyang kulay, yan pwede na yan. Kasi habang pinapalamig ito ay naluluto pa to, nagkukulay pa ito. Ito po, pwede na natin itong salain. Tanggalin na natin siya sa mantika para ma-dry na siya. Ayan mga lodi. Itabi lang natin ito at lulutuin na natin yung ating beef. At ngayon po magpapakulo na tayo ng tubig para sa ating basmati rice. Dito, kakailanganin natin ng cardamom seeds. Mga 5 o 6 na piraso. Tama na yan. Kailangan natin dito yung mga 1 kutsarang salt. Dahil dito kukuha ng alat yung ating pagkain, yung ating basmati rice. At lagyan natin ng 5 pieces of cloves. Lagyan natin ng cinnamon bark. Mga 2 pieces, dalawang ganyan lang. Tapos, ang paborito ko, star anise. 2 piraso. At maglalagay din tayo dito ng cumin. Hintayin lang natin kumulo ito bago natin ilagay yung ating basmati rice. Ito po ang ating basmati rice. Ibinabad ko ito ng almost 1 hour now. Pag kumulo yung ating tubig, pwede na natin itong ilagay. Ayan po, kung napapansin nyo, kumukulo ng ating tubig. Kailangan po natin itong halu-haluin paminsan-minsan para maiwasan dumikit sa ilalim ang ating bigas. Habang naluluto po kasi ang bigas, tumataas ang tendency na didikit sa ilalim. Dito po lulutuin lang natin ang bigas dito, al dente lang. Hindi siya well done. Dahil meron pa tayong gagawin dito, luluto pa natin sa oven o sa kalan. Pagka-set up natin ng ating beef at saka ng ating rice, lulutuin natin siya ulit. Kaya okay lang na al dente lang ang bigas. O yan mga lodi, al dente na yung ating bigas. So, pwede na natin itong tanggalin sa apoy.
Ang ibig pong sabihin ng al dente, yung almost done na yung bigas, halos kanin na siya, pero meron pa siyang medyo matigas-tigas. Ang salitang al dente gamit ng mga Italiano. Madalas nilang ginagamit yan sa pasta. At ngayon, painitin na natin ang ating pan para sa ating beef. Mga medium heat lang ang gamitin natin dito. Lagyan natin ng mga 4 na kutsarang mantika. Ayan. Medyo ikalat natin sa side ng kawali para maiwasang dumikit yung karne natin. Painitin natin siya. Pag mainit na yung ating mantika, ilagay natin ang ating sibuyas. Medyo marami-raming sibuyas to. 2 pirasong medium size na sibuyas. Pagluluto po ng chicken biryani, tsaka beef biryani or kabsa, may similarities siya. Konti-konti lang talagang diferensya niya. Pero sa lasa, halos hindi siya nagkakalayo. Kasi halos lahat ng spices ay nandun din. Although, mas lessen ang nilalagay nating spices sa kabsa. Ayan. Pinalalambot lang natin ang ating sibuyas. Pag medyo malambot-lambot ng ating sibuyas, ilagay natin yung ating garlic. Pero ito pong garlic natin, optional lang. Pwede itong wala. Kaya lang, ako, mas gusto ko yung garlic. Yung lasa kasi ng garlic, mas mabango siya at mas masarap siya. Kaya kung napansin nyo, hindi naman kadami ang garlic ang nilagay ko. Mga 3 butil lang ito. At ngayon ilalagay na natin itong ating ginger, chopped ginger. Pwede po natin igadgarin ng ginger dito kung gugustuhin ninyo. Kung ayaw ninyong ilagay yung chopped ginger, pwede nyong katasin lang. Yung katas lang ang ilagay ninyo. O pwede rin kayong gumamit ng ginger powder. Kaya lang medyo mag-iingat po sa ginger powder kasi medyo may aftertaste siyang medyo mapait. Ngayon po ilalagay na natin ang ating short ribs beef. Huwag tayong maglalagay ng tubig muna dito or anything. Medyo isir natin yung beef para pag nilagyan natin ng sabaw o ng liquid, hindi masyado lumabas yung katas niya sa loob. Ngayon po haluin natin siya para baliktarin. Ayan po, hintayin na lang natin medyo magtutubig-tubig yung karne. Okay. Ayan po, ready nang ilagay yung mga ingredients niya. Lagyan natin ng masala powder, mga 1 kutsara. Mga 2 kutsarita. Ito po ay pampaganda ng kulay at pampasarap din. Gagamit din tayo dito ng curry powder. Mga 1 kutsarita at kalahati. At ngayon lalagyan natin ng tomato paste. Mga 150 grams na tomato paste. At haluin natin to. Kailangan mahalo lahat ng ingredients na nilagay natin sa karne.
lagyan natin ng 2 basong tubig. Para mapakulo natin hanggang lumambot siya. Habang pinakukulo natin siya, lagyan natin siya ng plain yogurt or Greek yogurt. Or kung gusto ninyo, cream na lang ilagay ninyo. Yung all-purpose cream. Mga 100 grams lang na yogurt. Gagamit po tayo ng all-purpose cream para dagdag linamnam. Mga 100 ml pong all-purpose cream. Ayan, medyo nag-iba ng kulay. Pakuluin lang natin ang pakuluin yan hanggang yung karne lumambot. Pag medyo matigas pa at nadidrain na siya, na nawala na yung tubig, huwag pabayaan masunog. Pwede siyang dagdagan pa ulit ng tubig or beef stock. At ngayon, takpan natin for around 45 minutes or maybe more. Depende sa tigas ng karne. Hanggang maging tender o lumambot yung ating beef. At check na natin ang ating beef. 45 minutes na, yan. Wala na yung sauce niya. Malambot na din ang ating beef. So, pwede na nating lutuin ito. Kumpletuhin ang pagluto. Pwede na natin ilagay ang ating patatas. Ating haluin para magkaroon ng flavor ang ating patatas. Maglalagay po tayo ng ating beef. Ngayon, lalagyan natin ng coriander. Dagdagan natin ng konting paminta, mga kalating kutsarita. Timplahan na po natin ito ng asin. Mga 1 kutsaritang asin. Ngayon po, haluin natin ulit para ma-absorb ng karne yung nilagay natin asin at paminta. Ngayon nilagay na natin ang ating kanin. Lagay lang po natin sa low heat ang ating talan para hindi siya masunog. Lagyan ulit natin siya ng coriander. At dito lagyan natin ng fried onion. Haluan po natin yung kanin ng beef oil. Ito po yung pinagkuluan ng short ribs na beef. Ito po ay dagdag lasa din sa ating kabsa or beef biryani. Ngayon po papatungan ulit natin siya ng isa pang layer ng kanin. Muli po natin lalagyan ng beef oil. Ito po yung panghuling beef oil na ilalagay natin. Bali 3 layer po ang ating beef biryani. Lagay po natin yung coriander. At panghuli po yung fried onion natin. Optional din po ito. Pwede ninyo lagyan ng cashew nuts, almond nuts, o kung gusto nyo peanut, tsaka raisins. Pero dito po hindi na tayo naglagay. Dahil meron ayaw kumakain ng mga nuts at saka raisin. At muli po natin takpan to hanggang sa maluto siya.
Mga 10 to 15 minutes, ready na po kainin yan. Ayan po mga Lodi. Okay na ang ating beef biryani. Ayan. Napakasarap ng amoy. Sa amoy pa lang ulam na.